Kausapin po natin si PAGCOR Chairman Altenco. Tungkol po dito, Mr. Chairman, magandang morning. Si Katunying po ito. Magandang umaga sa iyo, Katunying. Gayon din sa lahat ng nakikinig sa iyong programa. Opo. Ka Jerry. Kung po, naglalakwatsa po. Okay. Magandang umaga sa iyo. Iniwanan ho ako mag-isa pero andyan naman daw kayo, ka-2x2 kuro po kayo. Okay, Mr. Chairman, may mga panukalang batas na po na isinampa po sa Senado. Yung isa ay tungkol, may kinalaman po sa paghigpit ng regulasyon. Yung isa naman tuluyan ng pagbabawal sa online gambling. Kayo po sa PAGCOR ang pangunahing naatasan para po mag-regulate o mag-suheto ng mga online gaming po na ito. Kayo po ang unang hihinga ng position paper. Meron na po ba kayong stand tungkol po dito? Tulad po ng nabanggit ko sa ilang programa, gayon din naman sa ilang nagtatanong sa akin, ang PAGCOR po ay gumagawa po ng stand sa pangkasalukuyan. At maliwanag po na kami sa PAGCOR ay naniniwala na better regulation ang dapat na gawin natin. Ano po? Ang tunay na kalaban, Katunying, hindi naman yung online gaming itself. Mm-hmm. Ang malaking problema, ang napakadaming illegal na mga operator sa online na hanggang ngayon ay malakas at pinapatronize ng ating mga kababayan. Mm-hmm. Sa ngayon, ang paniwala po namin sa mga datos na nakakalap namin ay siguro kalahati pa lang ang regulated sa merkado. Mm-hmm. At yung kalahati ay mga illegal na ang masama doon ay naghahanap buhay na nagmumula sa ibang bansa at tinatarget ang Filipinos. Mga gaano po karaming mga online gaming sites itong pinag-uusapan natin, yung illegal saka po yung legal, sabi niyo 50-50, parang gano'n? Ang unahin po natin ang regulated online gaming operators ngayon, meron lang pong 70. Hindi po dumadami doon. Ang amin pong namomonitor at katulong na po namin ang DICT at gayon din ang MTC, meron pong isang taon po yan, halos 7,000 po ang websites na aming 7,000? report na. Opo. Akala ko 50-50 lang Nung pala, 7,000. Hindi po. Yung 7,000 po doon, yun po pagsimula nung tayo ay nag-regulate ng tama, meron na pong 2 taon ang nakalilipas hanggang sa mga kasalukuyan, yung pong 7,000 na iulat namin sa NTC at sa DICT ay bumaba na po siguro ngayon sa himigit kumulang 1,000 pa. Ang dami pa rin. Napakadami pa rin yan. Napakarami. Kaya ang problema, Katunying, wala dun sa regulated market. Ang totoo, naproprotektahan ng maigi ang mga customer o yung mga gamers na naglalaro sa mga regulated or licensed operators. Ang talaga malaking problema, ang dami pong naglalaro ng online doon sa mga unregulated o yung walang lisensya hanggang sa pangkasalukuyan. Sa araw-araw na lang po ang tinatanggap na sulat ng PAGCOR sa mga nagrereklamo. Pag binasa po namin at amin tiningnan, ay 99% po roon ay problema sapagkat mga illegal yung pinaglalaroan nila. Kaya wala pong maitulong ang PAGCOR. Opo. Ang amin pong ginagawa talaga sa PAGCOR, 2 taon na nakalilipas hanggang sa pangkasalukuyan, ay we are properly regulating. Napakalakas po ng pagtaas ng growth ng online gaming. At madalas po we recalibrate. At kami po ay nagbabago ng aming mga regulasyon para po nang sa ganun ay
maiayos namin ang mga pagkukulang namin. Opo, kaya lang Go ahead. ang nakapending po ngayon na bill sa Senado at sa House of Representatives ay tama po kayo tungkol sa striktong regulasyon na I believe ay inyo pong sinusuportahan. Subalit, meron din pong panukala na total ban on all forms of online gambling. Ito po yung kay Senator Mig Zubiri. At sa House naman, yung final ni Congressman Valeriano, full ban on online gambling, including e-sabong. Doon po sa total ban, ano po ang stand nyo po doon? Well, ang stand po ng PAGCOR ay hindi po total ban. Mas lalo po, sa paniwala po namin, mas lalong gugulo pagka po total ban sapagkat kahit ayaw natin, tuloy-tuloy po ang mangyayari niyan, maski sabihin nyo ng may total ban, because of the advances in technology, ay hindi po mapigil talaga itong paggamit through the internet. Pagka ito total ban nyo po yan, imbis na ating maregulahan para po magkaroon ng mas may proteksyon ang mga manlalaro, ang mangyayari po niyan ay hindi na po natin regulated, totally banned, tuloy din po yung illegal na pagpapahanap buhay ng mga illegal na mga operators, wala pong proteksyon yung ating mga player o manlalaro. Bukod pa doon, gusto ko pong ipaalam, hindi naman sa pera lang ang pinag-uusapan, pero napakalaki po ng ating kinita sa PAGCOR nung nakaraang taon, 2024, dahil nga po nare-regulahan po natin ng tama ang industriya sa pangkasalukuyan. Bigyan nyo nga kami ng ideya, magkano po ba ang naipanhik sa PAGCOR ng regulated gambling, online gambling? For online gaming, imigit kumulang po halos 50 bilyong pesos in 2024. At sa nakikita po namin na trend, maaari pong sumampa ito ng mga another 20 to 25% ang growth. So maaari pong sa taong ito ay halos po siguro mga 60 to 65 billion. Ito po yung diretso sa PAGCOR to. This is on top of the taxes na nakukolekta po ng BIR. Opo, bukod po yung taxes ng BIR, bukod po yung employment na generated natin, alam niyo naman, nung as of December 31, 2024, marami sa ating kababayan ay nawalan ng trabaho noong inimplement po natin yung total ban sa POGO. So marami po dito sa ating mga kababayang Filipino, I would like to emphasize Filipino, ang nalipat dito naman sa mga online gaming companies. Hinigit kumulang po nasa sa mga directly hired, meron na pong mahigit 30,000 yung sa pangkasalukuyan. Hindi pa po natin binibilang dyan yung ancillary businesses. Nandiyan ang mga driver, gwardiya, messenger, mga kumikita sa mga restaurants dahil kumakain ng mga yan at yung pong paikot ng kanilang mga kinikitang sweldo. Kaya po, ang maliwanag dito, ang cost benefit, mas maayos. Ang gusto ko lang po sanang maipaliwanag ay if it is properly regulated, malaki po ang tulong ng online gaming industry sa ating bansa at sa atin ding mga kababayan. Pero ano po ba, pag-usapan natin yung regulasyon. Ano po bang klaseng regulasyon kung hihigpitan pa ang naiisip po ninyo na dapat na gawin ng pamahalaan, ng PAGCOR specifically? Okay, una po, alam nyo, sabi ko nga kanina, napakabilis po ng naging trajectory ng growth ng online gaming. Na wala namang masamang sabihin that it is also time to pause and review. Ang mga unang-una pong ginagawa na nitong mga nakaraang buwan at magkakaroon na nga ng anunsyo sa susunod na linggo, PAGCOR is now coordinating with the Ad Standards Council.
Actually, Katunying, ikaw ang unang nakadinig nito at Opo. hindi sa mga nakikinig sa iyong programa. Doon po ay i-regulate na po ng Ad Standards Council lahat itong mga outdoor billboards na nakikita natin sa pangkasalukuyan. Napansin po namin, bigla ding naglabasan at sulputan ng napakalalaking mga billboard Oo. all over the different places. Ano po? Ngayon, katulong po ng Ad Standards Council, maglalabas na po tayo ng mga regulasyon tungkol sa mga outdoor advertising. Gayon din po yung sa primetime TV kung saan minumungkahi po ng PAGCOR sa Ad Standards Council at gayon din naman sa aming mga licenses na during prime time ay hindi na pwedeng mag-advertise. Para nang sa ganun, hindi yung nasa prime time, puro nakikita mo na lang yung mga legally operating companies na nag-advertise. Oo. Isa po yan sa palagay ko yung malaking bagay at makikita at mararamdaman kagad ng ating mga So, kababayan. isummarize nga natin yon. So, yung pong mga billboard, meaning yung mga outdoor advertising, ay gusto ninyong dumaan sa Ad Standard Council. Ba't hindi ba kasama sa ASC ngayon yan? Di ba meron naman? Hindi po. Kaya po ang ASC ay minumungkahi rin na maging pang-anim na rin ito na requirement na industriya. Apparently, nandiyan ang industriya ng gatas, industriya ng alcohol, industriya ng tobacco and whatever. So, ito po ay minumungkahi namin sa Ad Standards Council at tinanggap na po nila. Ito pong online gaming industry ay makasama na dun sa pang-anim nila na dapat maregulahan at mamonitor. At ibawal ang advertisement sa prime time show sa television? Well, una muna sa billboard dapat siguro at napansin mo naman Katunying, kaliwat kanan na lang may billboard. Opo, sa mga expressway lalo na. Yes, expressway sa malalaking corner ng EDSA, marami po. Yung po ay atin ang pagbawalan at i-restrict na lang natin yung site. Opo. Pangalawa, sa primetime TV, Katunying, ito'y ngayon ko inanunso, ay bawal na rin mag-add doon sa primetime TV, lalo na doon sa mga programang balita, halimbawa sa primetime TV, lagyan na natin ng window kung saan bawal pong mag-advertise. Okay, yung pong mga celebrities saka mga influencers, sila po ngayon ang nata-target ng mga matitinding bashing at sabihin na nating trolling. Hindi ba nyo naisip na ipagbawal na rin na ang mga yon? Katunying, kasama po sa discussion yan with the Ad Standards Council. At sila siguro pag-aaralan yan at maglalabas din ng kung anumang desisyon tungkol sa bagay na yan. Ayoko po silang pangunahan. Yan po ang doon sa Ad Standards Council. Pangalawa po, ang PAGCOR ay matagal nang nakikipag-ugnayan at nakikipag-usap sa isang kilalang foundation. Yung pong Seagull's Flock Foundation na makatulong para po doon sa aayos or pakikipag-usap doon sa mga addicted sa gambling. Ano po? Yung Seagull's Flock Foundation ay isa sa pinakamahusay pagdating sa gambling addiction. So, nakikipag-ugnayan po kami sa kanila at ang totoo ay pinag-aaralan na nilang i-set up ang pagkakaroon ng isang 24/7 hotline. Kung saan ang isang gambler o manunugal ay maaring tumawag at himingi ng tulong, ng advice. Kailangan po yan. Tulad ng mga sa ibang bansa, may Alcoholics Anonymous, mayroon pong gambler addiction line, maglalagay na rin po tayo niyan dito sa Pilipinas. 24/7 po yun at dedicated na, trained na po sila at nakakaintindi kung ano ang mga payong kakaloob nila. Meron din po silang
ina-accredit ngayon ng mga rehabilitation centers Mm-mm. para kung sakali ikaw ay lulun na at ikaw ay gustong pumasok sa ganito, yun po ngayon ang mga pinag-uusapan namin. This is on the responsible gaming aspect. Ano po? Opo. Mm-mm. Opo. Pagdating naman po sa regulasyon, dito po naman sa regulasyon, pinag-aaralan na rin po natin, tama ba? Maganda yung kay Senator Win Gatchalian na proposal na tingnan yung betting limit. Oo. Na hindi basta na lang 200, 100 piso, 50 piso, pwede ka ng makikita. Magsugal. So ang gusto ni Senator Win, minimum cash in 10,000 eh. 10,000. Yun po pag-aaralan. Hindi ko naman sa sinasabing, but sa akin naman, medyo mataas po yun. Pero sumasang-ayon po ako kay Senator Gatchalian na regulasyon ang kailangan. Kaya pag-aaralan po natin kung magkano po ba ang dapat talagang magkaroon ng minimum deposit. Noong una pong dumating ako sa PAGCOR, meron ang lahat po ng mga casino ng PAGCOR operated, 200 piso po yung minimum bet. Na nakita ko na hindi karapat-dapat because you're attracting the low-level Filipinos. So pagka ang nakikita nyo, pag tinaasan yung minimum cash in para po sa taya, ay madi-discourage yung mga kababayan nating maliliit na sumali. Baka imbis na ma-discourage, maghanap ng mauutangan yun. Hindi naman po siguro. Dahil kung atin pong susundin, kung magkakaroon ng regulasyon, maaaring nakautang siya ng una o pangalawang pagkakataon. Pero sa pangatlong pagkakataon ay mahihirapan na siyang umutang. Ngayon, meron na rin katunying na gusto ko ibalita, binabanggit ko na itong late last year, early this year, marami na pong AI-powered tools na inaalok ngayon ang mga software developers kung saan meron na pong self-exclusion. Ano po? Ibig sabihin kung ikaw ay lulong na pwede mong pindutin ang isang buton para himinto ka. At pangalawa, meron ng tinatawag na cooling off period na AI-powered software kung saan pag na-monitor ng software na ikaw ay malaki ang natatalo kaysa sa napapanalo, suspendido ka kagad. Matik na yun. Matik. Hindi ka na, tapos magkakaroon ng tinatawag na cooling off period. Mahaba pa lang usapan to, Mr. Chairman. Kaya lang meron na akong dalawang maliit na bagay na gustong i-touch po dito. Yung po mga e-wallets po, no? Katulad halimbawa, diretsuhin ko na GCash, yung Maya, makakadiretso yung mga bata po nakaka-access nakakapagsugal. Hindi sabihin na natin na mayroon naman limit, kailangan hindi pwede minor, kaya lang sa totoong buhay nagagawan po ng paraan yan Ano ba ang pwede? Opo. Mahalaga po ngayon talaga at yan naging usapan na namin ng mga payment solutions provider talagang yung KYC po or know your customer dapat ma-implement natin maigi talaga yan. Sa batas po at ang sinusunod ng PAGCOR sa pangkasalukuyan, Katunying, 21 and above lang ang dapat makapagsugal. So, pero hindi po nangyayari yun sa totoong buhay. Palagay ko po, mas hindi nangyayari yung Katunying dito sa mga online operators na hindi rehistrado. Na illegal kanyo. Yes. Na illegal. Okay. Gustong dalin yan. Doon sa mga illegal, wala po sila ng mga KYC. Wala po silang mga sinusunod na regulasyon dyan. Doon po nakapapasok yung nakararaming mga kabataan below 21. Diniliwanag ko po, ang edad po na pwedeng magsugal sa mga PAGCOR licensees ay 21 years old. Opo. Okay, last question ko po. Sa illegal, sa illegal, emphasize ko, they do not implement these policies. Doon po nasisira ang industriya, Katunying. Naiintindihan po natin. Pero, Chairman, ito po ay sobrang, sabi ko nga sa intro kanina,
ang Pangulo mismo ay makikinig daw po sa clamor. May Yes. clamor na po ngayon. Clamor not Opo. only against illegal online gaming but also kasama na po dito wala nang dinidistinguish pati po legal o kaya license online gaming po ano. Correct. Ang sitwasyon niyo po ngayon, nandiyan po yung binanggit yung cost benefit analysis. Pero Yes, hindi po nawawala yung malaking pinsala sa buhay, sa pamilya, sa pamumuhay at mismong nagreresulta pa kung magkaminsan sa pagkawala ng buhay dahil po sa pagkalulong sa illegal sa online gaming. Sabi po ni Cardinal David, dati pupunta ka pa sa casino sa hotel, sa casino. Ngayon, nandun ka sa loob ng pamamahay mo, makapagsusugal ka. Gamit mo lang ang smartphone mo. Ano po ang siguro, ano ba ang pwede nyong sabihin sa ating mga kababayan para po masabing hindi, wag nyong tapusin to. Gagawa namin ng paraan yung mga social cost na yan ng online gaming. Well, una, Katunying, ang aking pinakikiusap at yun nga ang sinasabi ko, adjustments will have to be made. Hindi naman perfecto ang PAGCOR, ano po. Ang pakiusap ko po talaga ay lahat ng naghahangad na makapagsugal, for example, ay mangyaring ang i-patronize nyo lamang ay yung mga legal. Sapagkat marami pong mga regulasyon na pangkasalukuyan na naglilimit na talaga sa mga manlalaro, lalong-lalo na yung kabataan. Ano po? So ang mahalaga po siguro talaga, ang tingnan din natin yung mga illegal. Kasi malaki pong problema, Katunying, at ito'y sinasabi ko sa umagang ito sa programa mo at sa iyong personal. Malaki po talaga magiging problema sa aming paniwala, hindi lang po sa akin, pero marami po ng pag-aaral ang nagsasabing pag hindi po naregulahan ito at basta lang isinara, mas malaki pong problema ang haharapin ng ating mga kababayan. Opo, at least Ang lahat po ng mga malalaking bansa sa buong mundo ay meron na pong online gaming at talagang regulation. Dahil nga sa advances of the internet technology, ang hirap po talaga nating makontrol yan. Opo. At babanggitin ko na, nakita nyo naman, tuloy din yung mga ibang pinahinto ng mga sugal dito sa atin. Isabong, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, pero nawala na po ng kita ang gobyerno. Dahil sa illegal, sa mga... Dahil tuloy po yung illegal. Opo. Ito po, Katunying, because of the advances of technology, uulitin ko, I am not justifying, but realidad po ito, magpapatuloy po ito. Mas lalo pong maargabyado ang ating mga kababayan dahil nawawalan sila ng proteksyon. Opo. Nandiyan po ang maraming bansa, ang US, Canada, Mexico, halimbawa, Brazil, o yung mga sa United Kingdom, Italy, marami pong imbis na ito'y ipaban ng husto, they are now enforcing stricter regulations because they know, alam po nila, hindi po mapipigil ito. Yes, sir. Okay, maraming salamat po and I'm sure nakarating po sa kinaukulan kung ano mo po yung stand na ito ng PAGCOR na ang pagkakaintindi ko, pagkakanguya ko, ang sinasabi niyo ang total ban ay will only encourage the proliferation of illegal online gaming sites. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Magandang umaga po sa inyo. Sa pagkakataon, Katunying, mabuhay ka. Mabuhay po kayo. Din ang mga nakikinig sa iyong programa. Salamat po. Thank you po.